Paano kung ikakasal ka na sana sa isang bilyonaryong pamilya? Nakaredy na ang guest, nakabook na raw ang Spain wedding pero biglang naudlot dahil sa prenup. At eto pa ang matinding tanong ng marami. Kapag ba tumanggi ka sa pagpirma ng prenup, ibig sabihin gold digger ka na? O baka naman pinoprotektahan mo lang ang iyong sarili? At totoo nga ba ang mga pinagsasabi ng ilan na nakarma daw si Bea Alonzo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga naganap di umano kay Bea Alonzo at kay Vincent Co sa kasalang naudlot dahil sa prenup. Talakayin din natin, ano ba ang prenup under the Philippine law? Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. Si Bea Alonzo ay isa sa pinakamalaking artista dito sa Pilipinas. Matagal na siyang nasa industriya at maraming blockbuster movies at hit teleseryes. Samantala, si Vincent Co naman na isang businessman at anak ng kilalang business tycoon na si Lucio Co, ang founder ng Pure Gold Group. Nagkaroon ng dating rumors ang dalawa noong 2025 matapos silang makita together sa iba't ibang events at overseas trips. Eventually, inamin na rin ni Bea Alonzo na sila nga ni Vincent Co. Ang interesting dito, very private ang relationship nila. Hindi katulad ng ibang celebrity couples na halos lahat pinupost online. Mas low-key si Bea at Vincent. Pero kahit na very private ang kanilang relationship, obvious naman na seryoso ang relasyon nila dahil lagi silang magkasama sa important events. Nakikita sila sa family gatherings at eventually lumabas pa ang marriage banns nila sa simbahan. Now pag-usapan natin si Miss Bea Alonzo. Hindi lang basta-bastang artista si Bea. She is considered as one of the most successful actresses of her generation. Sa tagal niya sa industriya, napakarami na niyang movies, endorsements, television projects, negosyo at investments. At tandaan ninyo, ang tunay na mayayaman na celebrities hindi lang umaasa sa talent fee. They invest. Maraming properties si Bea Alonzo. May businesses, mga endorsements, may farm, at may luxury assets. Kaya kapag sinabing mayaman si Bea Alonzo, hindi exaggeration iyon. Pinaghirapan niya iyon for many years at importante itong maintindihan dahil relevant ito sa issue ng prenup. Hindi ito simpleng kwento ng isang mahirap na babae na mag-aasawa ng mayamang lalaki. Hindi. Dalawang successful at financially powerful individuals ang involved dito. Ngayon naman, pag-usapan natin kung sino si Mr. Vincent Co. Si Vincent Co ay anak ni Lucio Co at Susan Co. Ang pamilya Co ay kabilang sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Associated sila sa Pure Gold, SNR, grocery chains, retail businesses, commercial properties at iba pang malalaking negosyo. At si Vincent mismo ay businessman at executive. Kaya hindi rin biro ang level ng wealth ng pamilya nila. Kapag ganitong level na ng yaman ang involved, normal na normal sa kanilang social circle ang prenup agreements. Sa totoo lang, sa ultra-wealthy families, prenup is usually a standard practice. Hindi na ito shocking sa kanila. Ngunit hindi ba't naging bali-balita na ikakasal na di umano si Vincent at Bea Alonzo sa Spain? Dito na naging exciting ang issue. Noong March 2026, lumabas online ang marriage banns ni Bea at Vincent sa isang Catholic parish sa Manila. At para po sa mga hindi nakakaalam, ang marriage banns ay public announcement sa simbahan na may upcoming wedding. Ginagawa ito para malaman kung may legal impediment sa kasal. Dahil dito, maraming naniwala na tuloy na talaga ang kasalan. At ayon pa sa mga reports at online discussions, may mga usap-usapan pa na sa Spain nga raw gaganapin ang kanilang wedding. Kaya naman, sobrang daming excited. Fans, celebrities, vloggers,
showbiz reporters at netizens. Kasi nga, parang fairy tale wedding na nga ito. At batay naman sa mga comments sa social media, ang tanong ng marami, bakit naudlot na naman ang kasal ni Bea Alonzo? At kinokonekta ito ng mga netizens sa nakaraan niya with Mr. Dominic Roque. Dahil sa pagputok ng isyong ito at dahil sa mga kumakalat na blind items at reports na di umano ay hindi raw matutuloy ang wedding, importanteng paalala. As of today, walang official confirmation mula kina Bea at Vincent tungkol sa alleged cancellation. Kaya bilang Law Channel, dapat malinaw tayo. Maraming bahagi nito ay speculation pa lamang. Ngayon, bakit lalong naging controversial ang isyong ito? Kasi naalala ng mga tao ang previous engagement ni Bea kay Dominic Roque na hindi rin nauwi sa kasalan. At dahil dito, may mga netizens na nagsasabing bakit naudlot na naman? May problema ba kay Bea? O nakarma na nga si Bea Alonzo. Pero mga kaibigan, we have to be fair about it. Hindi porket hindi natuloy ang relasyon, may kasalanan agad ang isang tao. Relationships are complex at mas lalong complicated kapag celebrities, business empires, family expectations, public pressure, at malalaking assets ang involved. Ngayon, ito ang pinaka-main issue. Ayon sa circulating rumors online, nagkaroon daw ng disagreement tungkol sa alleged prenup agreement. May mga alleged conditions daw na living arrangements, staying with the groom's family, at magiging custody ng bata kung sakaling maghihiwalay in the future ang mag-asawa. But again, take note, hindi officially confirmed ang alleged provisions na ito. Wala tayong nakitang official prenup document na nilabas at walang verified statement mula mismo sa couple. Now, legally speaking, kung totoo man ang ibang alleged conditions na kumakalat online, may ilang provisions na maaaring questionable legally. Halimbawa, ang custody ng bata ay hindi basta-bastang pwedeng i-waive permanently dahil under Philippine law, the best interest of the child ang pinaka-importanteng consideration. Hindi porket nakalagay sa kontrata ay automatic valid na agad. May mga bagay na pwedeng i-declare na void kapag contrary ito sa laws, morals, public policy at public order. Ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng prenup? Under the Family Code of the Philippines, ang tawag dito ay marriage settlement or more commonly known as prenuptial agreement. Ito ay isang written agreement ng future spouses before sila ikasal tungkol sa kanilang property relations. Sa madaling sabi, sa prenup ay pinagkakasunduan ng future spouses kung paano nila hahawakan ng assets nila kapag kasal na sila o paano ang magiging hatian nila sa kanilang mga ari-arian o kayamanan. Halimbawa, alin ang exclusive property, alin ang conjugal, paano hahatiin, paano mapoprotektahan ang family businesses, at kung paano naman ang dynamic nila sa liabilities. At dapat tandaan, ang prenup ay kailangang gawin before the marriage. Dahil kapag kasal na kayo at saka kayo gumawa, ay hindi iyon valid prenup. Ang tanong ng marami, attorney, kailangan ba talaga ng prenup? The answer is, hindi ito required. Pwede namang walang prenup. Pero kapag walang prenup, automatic na mag-a-apply ang default property regime under the Family Code of the Philippines. At ayon sa batas, ang default regime ngayon ay absolute community of property. Meaning, generally speaking, ang properties ninyo before and during marriage ay magiging part ng community property, subject sa mga iilang exceptions. So in simple terms, parang magiging shared marital property ang mga ari-arian ninyong mag-asawa. Kaya naman, maiintindihan natin na sa mga maraming wealthy families ay gusto nila na mayroong prenup. Bakit? Para maprotektahan ang family businesses, maiwasan ang future disputes, malinaw ang ownership, at ma-preserve ang inherited wealth. Ngayon, kayo naman po ang tatanungin ko.
Tama ba na maudlot ang kasal dahil sa prenup? Kung kayo si Bea, pipirma ba kayo? Kung kayo si Vincent, magpapa-prenup ba kayo? At eto pa, fair ba na husgahan agad ang babae kapag tumanggi sa prenup? Or fair din ba sa lalaki na protektahan ang family wealth nila? At patungkol naman sa karma issue, mga kaibigan, maging maingat tayo sa paggamit ng salitang karma. Hindi natin alam ang buong katotohanan. Hindi natin alam ang buong katotohanan behind closed doors. At tandaan natin, ang hindi natuloy na kasal ay hindi automatic failure. Minsan, blessing ang delay. Minsan, mas mabuting umatras bago ikasal kaysa magsisi habang buhay. At hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay mayroon kayong natutunan. Please click the subscribe button and see you on my next video. God bless you all.